Hi guys, magandang araw po sa lahat. Welcome ulit sa ating YouTube channel. At ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa pagkuha o pag-compute po ng size ng circuit breaker, magnetic contactor, ang setting po ng overload relay, at kung paano kuhanin ang size ng conductor ng isang motor control. Ang isa po sa pinaka-importanting malaman natin kung tayo ay gagawa ng motor control ay yung nameplate po ng ating motor mismo. May nakalagay po dyan halos lahat ng impormasyon po sa nameplate ng ating motor ay nandyan na. Kung ito ba ay single phase, 3 phase, AC or DC. So dyan po natin kukunin lahat ng impormasyon na gagamitin natin sa paggawa ng ating motor control, pati na rin yung ating circuit protection. So ito po sample natin. Kung halimbawa po is single phase po yung ating motor at single phase din yung ating supply, ay ganito po yung pag-compute natin. So pinaka-importante po, alam natin yung FLA o full load ampere o full load current ng ating motor. So nakalagay din to sa nameplate ng ating motor. Pero po kung gusto nyo i-compute, ito po yung kanyang formula. So current equals to power in watts divided by voltage times power factor times efficiency, itong N. So yan, I equals current, P equals power in watts, power factor or cos theta. Yan, makikita kayong ganitong symbol sa nameplate ng inyong motor, power factor po yan. Tapos yung N o efficiency. So yan po, gagawin tayo ng sample. Halimbawa meron tayong 5 kilowatt na motor, 220 volts AC, tapos 0.8 yung power factor, 95% naman yung kanyang efficiency. So kukompute natin yung full load current niya gamit itong ating formula. So 5 kilowatt kakonvert natin into watts kasi power in watts po yung formula natin. So 1 kilowatt is equal to 1000 watts. So 5 times 1000 is equal to 5000 divided by 220 sa ating voltage, 0.8 sa ating power factor, at 0.95 sa ating efficiency. So lalabas po dyan is 5,000 divided by 167 equals 29.9 amperes. So dito natin pagbabasihan yung size ng ating circuit breaker, magnetic contactor, setting ng ating overload relay, pati na rin yung size ng ating wire. So guys, ang pag-compute naman po ng size ng ating conductor o yung ating wire is equal to 100% times full load current. So ibig sabihin, yung full load current natin is 29.9 amperes, multiply natin sa 1.25. So lalabas po dyan is 37.37 amperes. So ito po yung pagbabasihan natin sa kung anong wire yung ating ikakabit sa ating control. So since wala naman po na exact talaga, depende sa ating competition na exact capacity ng wire na 37.37, so ang gagawin natin yung sunod na mas mataas na conductor ampacity yung ating gagamitin. So example, itong 8.0 mm² na conductor, ang ampacity nito o current capacity is 40 amperes. So pasok po ito sa ating gagamitin na wire sa ating motor control. So next naman po is kung paano natin i-compute yung ating fuse o yung ating circuit breaker. So kung gagamit tayo ng halimbawa yung mga safety switch na fuse type, so kapag daw time delay fuse yung gagamitin natin,
So 300% times full load current yung computation niya. So mangyayari dyan 3 times 29.9 equals to 89.7 amperes. So kung wala naman pong 89.7 exact size na fuse, so automatic po yung kasunod na mas mataas na size yung gagamitin natin. Tapos pag non-time delay fuse naman yung gagamitin natin, 1.75% times full load current. So yan, lalabas po naman dyan is 52.3 amperes. Tapos kapag circuit breaker yung gagamitin natin, so 250% times full load current, so lalabas po is 74.7 amperes. So automatic kasi wala naman pong 74.7 amperes na circuit breaker. So gagamit tayo dyan na kasunod na mas mataas. So halimbawa is 80 amperes na circuit breaker. So yan po yung ating gagamitin. So ito naman po yung pag-compute ng size ng ating magnetic contactor sa ating motor control na mga direct online, especially sa mga single phase. So pwede rin sa 3 phase, basta yung direct online, ibig sabihin from circuit breaker papunta sa magnetic contactor, rekta na sa ating motor. Kasi kapag Y delta, iba po yung computation nun. So dito muna tayo sa direct online. So size ng magnetic contactor equals to 100% times full load current. So yung ating full load current is 29.9 amperes. So times 100% is equal to 29.9 amperes din. So yan po yung ating standard computation. Pero mas mainam po na mas mataas kasi kapag gagamit tayo ng exact 29.9 amperes po na magnetic contactor, although safe yung ating motor, pati yung ating wiring, is kawawa naman po yung ating magnetic contactor mismo kasi nagagamit natin yung kanyang maximum load capacity. So mas mainam po na mas mataas. So halimbawa 20 to 30% na mas mataas sa full load current mismo ng ating motor para naman po safe yung ating magnetic contactor. Sa pag-set naman po ng ating thermal overload relay, so ang minimum setting po niyan is 70% times full load current. So yan, 0.7 times 29.9 equals to 20.9 amperes. So yan po yung pinaka minimum na setting ng ating overload relay. Tapos yung maximum naman yan is 125% times full load current. So 1.25 times 29.9 equals to 37.3 amperes. So yan po yun based sa ating computation. Pero based po sa actual at saka sa experience na rin po. So at saka yung ating safety factor which is 80%. So mas mainam po na dito kayo magsimula sa 70%. So check nyo kung hindi naman mag-trip yung inyong motor sa 70%. So stick na kayo dito. So up to 80 or 100%. So mas safe po yan kumpara sa 100 up to 125%. So yan po, tapos na po tayo sa single phase. Next naman po, example natin, meron tayong 3-phase motor, 10 HP o 10 horsepower, 0.8 power factor, 95% efficiency, 380 volts AC. So ang pag-compute naman po ng kanyang full load current equals to power in watts divided by voltage times 1.73 times power factor times efficiency. So ito pong 1.73 is constant po ito. Constant formula kapag nagko-compute tayo ng 3-phase power. So since 10 HP po yung ating motor, so ang 1 HP po o 1 horsepower is equals to 746 watts. So 10 times 746 is equals to 7,460 watts divided by
380 sa ating voltage, 1.73 times 0.8 sa ating power factor times 95 sa ating efficiency. So lalabas po niyan is yan, full load current natin is 14.93 amperes. Diyan na po natin pagbabasihan ulit yung ating size ng circuit breaker, magnetic contactor, at saka yung setting ng ating overload relay. So yan po, pares lang po sa ating single phase yung computation ng kanyang size of conductor. So 125% ng ating full load current. So ang lalabas po niyan 1.25 times 14.93 equals to 18.66 amperes. So titingnan lang po natin yung ating chart o table ng ating mga cable wires. So marami po dyan sa mga books o kaya sa online. So lalabas po niyan is 2.0 mm squared THHN wire o di kaya 3.5 mm na TW. So yan po. Tapos yung ating circuit protection naman, parehas lang din ng computation sa single phase. Sa time delay 300%. So yan, 3 times 14.93 equals to 44.79. Sa non-time delay fuses, so 175%. So yan, 1.75 times 14.93 equals to 26.12 amperes. Tapos sa circuit breaker is 250%. So 2.5 times 14.93 equals to 37.32 amperes. So same pa rin kanina, kapag wala pong exact size sa lalabas sa ating competition, ang next po na mas mataas na capacity yung ating gagamitin. So halimbawa ito 37.32 amperes. So next po na mas mataas nito is 40 amperes na circuit breaker. Same lang din po sa ating mga fuses. So yan guys, ito naman po yung pag-compute ng size ng magnetic contactor sa ating 3-phase kapag ka Y delta yung ating control. Pero kapag ka direct online, so kagaya ng sa single phase, ito pa rin yung ating gagamitin. So 100% times full load current. So 100% times 14.3 amperes. So lalabas niyan is 14.93 amperes din. So para mas safety yung ating magnetic contactor, gagamit tayo ng 20 to 30% na mas mataas sa 14.93% para naman hindi mapuwersa yung ating magnetic contactor. Yun sa ating direct online starter. Pero since ito sample sa ating Y delta starter, so ang full load current natin dyan is, ang dadaan lang is 58% ng kanyang line current. So ang 58% po ng 14.93 is equals to 8.6 amperes. So dito natin pagbabasihan yung size ng ating main at saka delta contactor. So for safety purposes po ulit, so gagamitan natin yan ng 8.65 o mas mataas sa 8.65 yung ating main at saka delta contactor. Tapos yung ating Y o star magnetic contactor naman, full load current times 33%. So 14.9 times 0.33 is equals to 4.92 amperes. So ito yun naman yung amperahe na gagamitin natin sa ating star magnetic contactor. So safety factor pa rin natin. So gagamit tayo ng mas mataas sa 4.92. Pwedeng 20 to 30% higher. Mas mataas, mas safety po, para hindi naman po puwersado yung ating magnetic contactor, yung kanyang power contacts. Tapos yung pag-compute naman po ng overload relay o thermal protection sa direct online, same pa rin kanina. So ito pa rin yon. Kapag ka direct online, so minimum 70%
at saka maximum 125%. So ito 70% ng 14.93 up to 125% ng 14.93 yung setting ng ating overload relay kapag ka direct online. So kung ganito Y delta, yung setting naman po ng ating overload relay is kapag kadalasan niya nakalagay sa after ng delta at saka main contactor yung ating overload relay. So ganun din po, since 58% lang yung dumadaan na current sa ating line current, so full load current times 58% din po yung setting natin sa ating overload relay. So lalabas po niyan ganito din, 8.65 amperes, para po ay mas safety po yung ating motor. So yan po guys, no, ganun po yung pag-compute sa single phase at saka 3-phase motor, magnetic contactor, circuit breaker, pati yung setting ng ating overload relay. So kung may mga katanungan kayo at saka clarification, comment nyo lang sa ating comment section. Basta po kapag nag-install na po tayo, ay importante sukatin natin sa actual gamit yung ating mga clamp meter. So actual yung ating amperahe ng ating motor output at i-compare natin sa ating full load current mismo ng ating motor, para po at least, kasi magdedepende po kasi yan sa pagkakabitan ng ating motor sa temperature ng ating room temperature. Halimbawa may mga area po na malamig o mainit gaya ng mga boilers na motor. So mainit po na lugar na yan, so makaka-apekto din po yan sa ating wiring, sa ating magnetic contactor, pati na rin sa overall performance ng ating motor. Please don't forget po, like, share, subscribe sa ating channel para updated po tayo palagi sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat po ulit sa panonood.